China, nagmistulang aso na pasunod-sunod sa amo sa ginawang multilateral exercises ng Pinas, US at France. Research vessel ng China na monitor ng Armed Forces of the Philippines sa karagatan ng Catanduanes. Reservist ng AFP, planong isailalim sa territorial defense training. North Korea, ipinakita ang kanilang mga kakaibang kagamitang pandigma. Yan ang mga bagay na pag-uusapan natin ngayon. Kaya't kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Parte ng Balikatan 2024 ang pagsasagawa ng Philippine Navy at mga kaalyado nitong bansa ng multilateral maritime patrol sa West Philippine Sea. Subalit, sa pangalawang araw pa lang ay namataan na ng Philippine Navy ang isang surveillance vessel mula sa Chinese People's Liberation Army Navy na umaaligid at tila nagmamatsyag sa pagsasanay na ginagawa ng Pinas, US at France. Since na-monitor natin, may mga movement sila and we can consider na nagkakandak sila na shadowing operations. Tila nanunubok din ang Chinese Navy na may bow number na 793 dahil dumikit pa ito sa barko ng Pinas sa distansyang 3 nautical miles na lamang. Dahil dito ay nagmistulang unwanted guest ang barko ng China sa ginagawang pagsasanay ng tatlong magkaalyadong bansa. Bilang tugon ay pinalipad naman ng Philippine Air Force ang isa nitong eroplano upang maobserbahan ang galaw ng China. Sa kabila nito ay sinabi naman ng Philippine Navy na hindi sila nababahala sa ginagawang pagsunod ng Chinese vessel at tuloy-tuloy ang kanilang gagawing pagsasanay para sa Balikatan 2024. Habang ginagawa ang mga pagsasanay ay walang nagawang kakaiba ang barko ng China kundi ang magmatsyag lamang. Hindi na rin ito nakapag-radio challenge sa barko ng Amerika at Pinas habang nakahanda naman ang Philippine Navy kung sakaling may gagawing hindi maganda ang barko ng China. We will be providing yung radio challenges kapag nakita namin that they will impede or obstruct and especially affect yung safety of navigation ng ating exercise. Samantala, na-detect naman ng Armed Forces of the Philippines ang unauthorized presence ng China research vessel sa karagatan malapit sa Catanduanes. Na-monitor ng AFP ang galaw ng Chinese flag research vessel na may pangalang Xinkuo sa vicinity ng northeast ng Vega, Catanduanes. Ayon sa Tactical Operations Wing Southern Luzon na nagsagawa ng maritime patrol sa lugar, ay nakita nitong palutang-lutang ang Chinese ship sa area, subalit wala naman umanong personnel na nakatoka sa main deck ng barko. Makailang beses din na nag-attempt na mag-radio challenge ang mga personahe ng AFP sa barko, subalit wala umanong sumasagot. Sa ngayon ay patuloy ang ginagawang pagmonitor ng AFP sa Chinese flagship research vessel. Kasunod nito ay hindi na lang ang mga active military personnel ang magkakaroon ng sapat na kaalaman patungkol sa territorial defense sapagkat nais na din ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na sumailalim na rin sa territorial defense training ang mga reservists ng Army ng bansa. Sa turnover ceremony ng pamumuno ng 103rd Ready Reserve Infantry Battalion sa La Union ay sinabi ni General Bronner na kinakailangan na ihanda ang Army Reserve Force para sa territorial defense upang magkaroon ng sapat na kaalaman pagdating sa pagdepensa ng teritoryo ng bansa. Nagbabala rin ang punong general sa mga taong posibleng magtraidor sa loob ng bansa at sa loob ng kanilang institusyon. You all know, if you read the papers, we are now in the midst of facing several threats, not just internally, but also externally. I gave instructions already to the Balikatan planners to involve more reserve units in the future Balikatan exercises. The reason why I think this is very, very important is because we have to develop that total force. When we face adversaries, especially adversaries coming from the outside, coming into our country, we have to act as one. We have to work together as one force, as a total force. And Balikatan exercise is one way for us to develop
our interoperability among ourselves, among our major services, among our uniformed personnel, among our stakeholders, including, of course, the reserve force. So, total force tayo. Before I end, let me just give this sort of a warning, no, to all of us here. When we talk about territorial defense, it doesn't mean that we only look outward towards our maritime domain. It is also important that we look inward into our institutions, into our organizations, into our local government units. Dahil po, whether we accept it or not, we have already been infiltrated by illegal aliens. Illegal aliens. We have to guard, we have to be vigilant against all of this because we don't want to wake up one day losing our sovereignty and our sovereign rights. So as early as now, we have to be aware of this, we have to be vigilant of this, and we have to work together in order to counter this. Sa ngayon ay may halos 160,000 active military personnel ang AFP. Malayo ito kung ikukumpara sa numero ng mga aktibong sundalo sa ibang bansa. Kaya't mahalaga ang gagampan ng papel ng reserve forces ng AFP sa oras na magkaroon ng digmaan. Sa kabilang banda naman ay muling ibinalandra ng isa sa pinakakilalang kaalyado ng China na North Korea ang ilan sa kanilang kagamitang pandigma. Sa una ay mukhang mga ordinaryong civilian vehicles lamang ang mga ito, subalit mga rocket launchers pala. Umani ito ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens.